Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Oh, ito mga kababayan, panay lindol ho sa iba't ibang bahagi ho ng Pilipinas. Tulad ho nung nakaraan mga kababayan, dyan ho sa Cebu City. Ha? Nakaranas din ho ng malakas na yanig. Ha? Na lindol ho. Ha? Paglindol ho dyan sa probinsya ho ng Cebu City. Okay, ngayon naman mga kababayan, mga ka-analyze, ay lumindol ho dyan ho sa probinsya ho ng Davao City. Ha? Nako. Nako mga kababayan, ito ho yung panahon na kung saan ay dapat ho isang tabi muna ho natin ang usaping politika. Ha? Dapat ho ay tayo'y magsama-sama, magtulong-tulong para ho sa mga kababayan ho nating sinasalanta ho ng lindol sa iba't ibang panig or probinsya ho ng Pilipinas. Dahil kung napapansin ho natin, halos araw-araw ho ay lumilindol na ho. Rito ho sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas. Kaya naman sana tayo ho'y manalangin, magdasal mga kababayan para sa ikabubuti ho ng ating mga kababayan. Especially ho ngayon ho dyan sa may Davao City. Actually ngayong oras ho na ito, habang ginagawa ko ho ang video ito, pagbukas ko ho ng Facebook, may malaki hong breaking news na kung saan ito hong Davao nakaranas na naman ho ng malakas na pagyanig ho na lindol. Ha? Nako po. Ano kaya nangyayari rito sa ating bansa, ha? Siguro panahon na talaga mga kababayan na hindi naman lahat kinakailangan araw-araw ang isipin ho natin trabaho, pera, ha? Paano gumanyan, paano makabili ng ganito, ganyan. Panahon na ho para tayo magsisi at dagdagan pa ho natin ang pagtawag ho natin sa Panginoon. Ha? Ano ho kasi ito Although meron hong explanation, paliwanag ho ang sensya kung bakit ho nagkakalindol. Pero ano kasi, biblical talagang mababasa ho doon, gawa ho ito ng Panginoon. Doon niyo ho nilalabas ang kanyang galit, sama ng loob ho sa kanyang mga nilalang na tao. Kita niyo naman, pag lumilindol, di ba, halos lahat ho tayo nagdudus ko. Tumatawag ho tayo doon ho sa may kapal, sa may lalang ho sa atin. Ha? Kaya dapat ho isang tabi muna ho natin itong politika. Kaso mga kababayan, mga ka-analyze, viral trending ho ngayon sa mundo ho ng Facebook or social media, ito hong si Senador Bato de la Rosa. Ito, ewan ko ba rito sa taong ito, mga kababayan. Ha? Asa na nga pala si BP Inday Sara Duterte. Hanggang ngayon ho, hindi ho natin maramdaman si BP Inday Sara Duterte. Kung nasan siya, sinasalanta ho ng lindol yung kanyang probinsya, yung Davao City. Hanggang ngayon ho, wala pa hong pahayag ng kanyang FB sa oras ho na ito, wala pa. Kaso baka mamaya meron na. Pero hindi ko natin alam kung nasan naglalakwatsa na naman ba ho ito? Nandoon na naman ba sa dahig? Nandoon na naman ba sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ina-update niya raw ang Pilipino kung ano nangyayari rito sa Pilipinas? Yun ang sabi niya. Pero pag nagsasalita, puro naman paninira against sa administrasyong Marcos, especially ho rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa na ho ito si BP Inday Sara Duterte. Mga taga Davao. Kasi ito si BP Inday Sara Duterte, may may lamat ito May lamat ito sa mamamayang Pilipino
Oh, especially sa Dilao, Kakamping, Pula, Loyalista, taga-suporta ni Pangulong Bongbong. Actually, may mga ibang didisit na disappoint din sa kanya nung nakaraan eh. Naalala niyo ho ba yung binabayo ho ang Metro Manila, Pilipinas ng bagyo at baha? Eh, nagawa niya hong umalis. Ha? Nagpunta ho sa Germany para manood daw ng concert ni sino ba yun? Yung babaeng basta may concert daw. Nagpunta siya ng Germany. Eh, katwiran niya, ano na raw yun? Planado na raw yun. Isang buwan pa raw bago siya makaalis papuntang Germany. Pinirmahan na raw ni Pangulong Bongbong yung travel authority niya papunta doon. Oh. Siyempre nga naman, nangyari na. May baha na, may bagyo na eh. Bakit nagawa mong umalis pa rin? Alam mo yung umakit ka ng hagdanan ng eroplano, hindi lumingon-lingon ka sa kaliwat kanan mo, kaya mo. Habang binabayo ng hangin, ulan, baha ang Metro Manila. Kailangan ng presensya ng isang vice president. Wala. Umalis. Nakaya niyang umakit ho ng hagdanan, papasok sa eroplano. Kasagsagan ho yun ng bagyo, ha? Baha. Binabahang iba't ibang parte ng Pilipinas, especially Metro Manila. Gumawa nga yan ng Gumawa nga yan ng libro. Dalawang ibon. Dalawang ibon yun. Kinumpara niya yung sarili niya doon sa isang ibon. Siya raw yung nagkup-kup doon sa isang ibon kasi tinamaan ng bagyo. Yung puno. Kaya kinup-kup niya yung ibon. Hindi nga bagay sa kanya yung karakter na yun eh. Bakit? Iniwan niya nga yung Pilipinas sa kalagitnaan ng bagyo at baha eh. So, paano ikaw magiging karakter doon sa isang ibon na ginawa mo doon sa libro na kinup-kup mo yung ibon? Lumalabas, yun yung ibon na binagyo, yun yung taong bayan. Tapos iniwan mo. So, hindi bagay sa yung ganong karakter. As of this time, mga kababayan, hindi ko alam kung nasan si BP Inday Sara Duterte. Wala akong paramdam. Siguro, uwi muna. Ha? Uwi muna siguro. Eto, mga kababayan, viral trending ho itong si Senador Bato de la Rosa. Kasi, bumabagyo na nga ho sa Davao. Siyempre, pag sinabing Davao, ano yan, Duterte agad maiisip mo no? Kung nasa mundo ka ng usaping politika maiisip mo rin dyan sila Bato de la Rosa, sila Bongo, pamilya Duterte. Ito ho si Bato de la Rosa. Imbis na magdasal, ipanalangin ho ang mga kababayan ho nila dyan sa Davao City. I-set aside mo muna yung pamumulitika. Abay, ginawa pang katatawanan ho yung ginawang nagnaring lindol dyan ho sa Davao. Grabe ka talaga, kalbo tuloy, sorry. Grabe ka talaga, Grabe ka talaga, Senador Bato. Basahin nyo ito, Basahin ko, pakinggan nyo ho ito. Ayon dito sa Balita Report. Umuwi ka na, please. Sabi ni Bato de la Rosa kay Saldico. Nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating ako Bicol Representative Saldico. Baka hindi pa ho nakakaalam ha. Si Saldico ho nag-resign na. Hindi na ho representative ito. Ha? Hindi na ho taga-house ito. Ano na ito, wala nang posisyon sa gobyerno. Nag-resign. Sabi niya nga raw, sacrifice daw yan. Basahin natin ulit. Umuwi ka na please, sabi ni Bato kay Saldico. Nanawagan si Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating ako Bicol Representative Saldico. Ilang oras matapos maramdaman ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental nitong Biyernes, October 10. At ibinahagi ang kanyang karanasan habang yumanig ang lupa. Sus Mario. Kahit nakasquat na ako sa lupa kanina, nahihilo pa rin ako sa lakas ng tagal ng lindol. Umuwi ka na please, sabi ni Bato de la Rosa. Kasunod nito, muling nananawagan si Bato kay Saldico na harapin
ang investigasyon at umuwi sa Pilipinas sa gitna ng mga ulat na siya'y nasa ibang bansa mula nang pumutok ang flood control corruption scandal. Maawa ka na sa Pilipinas, Saldi. Palagi daw itong lilindulin hanggat hindi ka umuuwi. Anong klaseng tao ito, ano? Ano to? Ginawa pang... huwag niyo sabihin seryoso ito sa sinasabi niya. Huwag niyo sabihin lumilindol dahil kay Saldi ko. Mukhang nahawa na ito si Senador Bato de la Rosa sa mga ibang utak-ipis na kanilang mga follower na didishit. Kunyari, disappointed. Pero pinauwi si Saldi ko dahil sa lindol. Okay lang, disappointed siya. Si Saldi ko nasa ibang bansa. Iimbestiga, nasa ibang bansa siya. Hindi siya pumupuntang hearing dito. Okay lang yun na ma-disappoint siya. Pero madi-disappoint ka, hindi umuwi si Saldi ko at sasabihin mo rito, palagi daw itong lilindulin hanggat hindi ka umuwi. Abay, kataranta. Ba't di mo hanapin si VP Inday Sara Duterte? Nasa na siya? Sa kalagitnaan nitong oras na ito. Lumindol ho kaninang umaga dyan. Ngayon hong ginagawa ko tong video nito. Malakas na naman ho ang lindol sa Davao. Niyanig na naman ho sila. Hindi pa ho natin alam kung ilang intensity yan. Panalangin ho natin mga kababayan, yung ating mga kababayan na rin, dyan ho sa Davao, mga kababayan. Set aside ho natin yung mga politika muna. Mapa-DDS man yan or ano. Kasi syempre, tayo pa rin ito Kapwa Pilipino pa rin ho ang magsasama-sama mga kababayan. Kahit ho magkakahiwalay ho tayo sa paniniwala ho ng politika. Kahit magkakahiwalay ho tayo sa iba't ibang politiko na ating sinusuportahan. Tayo pa rin ang magsasama-sama mga taga-Davao. Buti nga itong mga pinagtatalunan nating mga politiko magaganda ang buhay. Lagi niyong itatandaan, tayo pa rin ang biktima dito. Tayo pa rin ang magsasama, magkakampiyan sa uli. Tandaan niyo yan, mga kababayan, mga taga-Davao. Kita-kits po tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.